personal daw sa atin lahat. At itong araw na to, it is not for Governor De Clas, it is not para sa mga board member, kay Vice Governor, but instead, today ay para sa Benguet. Itong araw na to, tumayo at nanumpa ang inyong mga officials para magsilbi sa inyo. Alam nyo, kung naalala ko lang dalhin ang barong ko, marahil nakapag-oath na rin ako. Kaya lang, awan akong dalang barong. But again, tulad ng sinabi ni Governor De Clas, itong next 3 years will be our golden years. And I encourage you, lalong-lalo na sa mga newly elected, nandiyan yung mga mayors, vice mayors, councilors ng iba't ibang munisipyo, andiyan ang mga tarataraki at napintas na mga board members. I encourage you today, ang United Benguet Party ay wala na. Meron lang tayong province of Benguet. Lahat ng ating galaw, lahat ng ating desisyon, hindi para sa partido, kung hindi, ano ba ang makakapagpaganda sa Benguet. So I encourage all of the board members na numpa dito, gawin natin lahat ang makakaya natin. Pagandahin pa natin lalo ang ating probinsya. Kanina, natutunan ko ang ibig sabihin, kaya pala itinataas ang dominant hand because yun ang gagamitin nyo sa pagsilbi. Yun po ang natutunan ko kay Judge, kay Ma'am. And ang kaliwang kamay naman po, yung hindi dominant hand ay linalagay sa Biblia para po humingi ng gabay sa Panginoon Diyos. Kaya nga, ang inyong ginawa ngayon mga board members, kayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng ating mga kailian para gawin ang tama dito sa ating probinsya. Simulan natin sa paglilinis at pagpapaganda ng ating probinsya. Kaya nga, nandiyan kanina ang pinaka-gwapong mayor ng La Trinidad ngayon. Kailangan ko pong sumipsip dahil nakatira ako sa La Trinidad para hindi ako mapaalis niya. Ayan po si Mayor Roderick Awingan. Every time na pumapasok ako sa Kongreso, maraming congressman ang nakatira sa Benguet, sa Alphaland. Halos may mga 8 congressman ang nakatira sa Alphaland. Every time na pumupunta ako sa Kongreso, lagi nilang sinasabi, Congressman Yap, ang ganda-ganda ng Benguet. Kaya lang, bago kami mag-adjourn, sabi nila, Congressman, bakit dati kapag dumadaan kami papuntang Alphaland, yung magandang view deck ay naging parkingan ng mga sirang truck? But I encourage all of our public servant na aksyonan natin ang ganitong mga problema because it reflects sa ating probinsya. Tayo, magtulong-tulong tayong lahat. Gawin natin ang tama. Kapag tama, tayuan natin. Kapag mali, labanan natin. Because kung tayo ay magpapatakot sa mga gumagawa ng mali, our province will never progress. Kaya nga, kung titingnan nyo, it is still a message of unity. Kasi sinabihan ulit ako ni Kevin na unity speech siya na, unity naman to. Because kung hahayaan ko ang mali ay manaig sa ating probinsya, ibig sabihin wala akong kwentang kailian. I have to fight for our province. I have to do what is right. And I am very, very confident na ang 10 board member ng Benguet at ang mga ex-officio board member ay kasama natin gawin ang tama
para sa ating probinsya. And syempre, kailangan natin pagandahin ngayong 3 taon ang Benguet para pag-upo ng aking minamahal na kaibigan, Governor Declas, ay mas mapapaganda pa ang Benguet. Palakpakan po natin ang governor natin na talaga namang sinamahan tayo, sinamahan ako simula pandemic hanggang ngayon kasama ko pa rin magsilbi. At isa lang naman ang pangako ko, kapag siya po ay naging national na, hindi ko rin siya iiwan at hindi ko rin kayo iiwan. Nandito pa rin ako sa Benguet to guide and to protect our province. Kaya nga mga kailian, today is a good day. Because ngayong araw na to, formally nagsisimula ang tungkulin ng mga bagong board members, ng mga bagong mayors, bagong vice mayor, bagong councilor, at ng ating bagong vice governor na napakaganda ngayon. Hindi ko alam, dapat pala ang tinakbuhan ko vice governor kasi gumaganda pala. Siguro pag naging vice governor ako, gagwapo din ako. Kasi nakita ko si Ma'am Betbet simula sa Congress pa lang, pero ngayon para siyang nagdebut. Napakaswerte ni Mr. Kepes. Isang napakabatang Mary Rose Pongwan Kepes ang nasa harap natin ngayong araw na to. Kaya nga mataas ang aking pananalig na gaganda ang ating probinsya dahil subok na ang serbisyo ng ating Governor Melchor Declas at meron tayong Vice Governor na napakaganda, parang si Ate Vilma Santos, na I'm sure she will prioritize sa kanyang pondo yung livelihood. Medyo mababawasan muna yung mga seminar, tututok si Ma'am Rose pagdating sa livelihood para maibigay ang tunay na serbisyo sa ating mga kailian. And with the new sets of board member na very, very confident ako, naging mayor, graduate na mayor, yung mga iba, ilang taon na nagsilbing board member, I'm very, very confident na mas marami silang magagawa. Itong 12 sangguniang panlalawigan, mas marami silang magagawa because yung kanilang bonding, yung kanilang experience ay magsasama-sama po para magbigay ng pinakamagandang serbisyo na makikita natin ngayon sa Benguet. Palakpakan po natin ang ating bagong board member, ang ating Vice Governor na kamukha ni Vilma Santos, pero parang mas maganda pa siya. At syempre, ang ating Governor Melchor Declas. Pwede po bang mag-side comment muna bago tayo magmangan? Yan, napansin ko, bagong gupit lahat ng mga board member. Si Board Johannes Amuasen, nawala ang long hair. Mas bagay sa'yo yan. Ayan, si Mayor Armando Lauro, sorry mayor pa rin ang tawag, parang nagpa-parlor pa. And syempre, hindi ko man malahat yung mga kaibigan nating nandirito, yung mga ibang nakikita ko lang kasi medyo malabo yung mata ko. Syempre, ang atin Golden Brown Vice Mayor ng La Trinidad, ayan, Vice Mayor Galwan, Mayor Awingan, andyan po kanina, nadaanan natin si Mayor Pasiwen, Mayor Smith, at syempre, saan ba dito yung sa PCL? Si Councilor Behis, nandiyan ba? Ayan po, si Councilor Gary Behis ng PCL. Oh. At syempre, yung mga ibang councilors pa po na nandirito ngayon, congratulations po. Napakahirap ng tungkulin. Alam nyo, kung sa tingin nyo mahirap mangampanya, mas mahirap magsilbi. But, yung pagsisilbi natin, napapalitan ng saya at sarap. Saya kapag nakikita namin kayo na satisfied sa serbisyo namin. Sarap na fulfilled kami
dahil alam namin maganda at marami kaming natulungan. Kaya tanggap, hindi kahit kailanman mapapalitan yan ng kahit anong medalya, na kahit na anong posisyon. I always tell everybody that position is just temporary. Ang pagiging congressman ay temporary. Kung makikita nyo nga, yung pagpoproclaim, ang tagal-tagal pa, because ganyan talaga ang buhay. There is always time, di ba? Yun po yung sinabi ko sa inyo ng eleksyon. There is always time. Time to be great nung tayo ay congressman. Ngayon, mamayang alas 12, time to be nobody because ako ay si Eric Yap na lang. But again, the most important thing is yung nagawa ko sa Benguet na alam kong marami tayong natulungan, marami tayong na-inspired. Yan ang challenge ngayon sa lahat ng public servant. Gawin natin ang lahat for the next 3 years. Let's do it hindi para botosan tayo sa susunod. Let's do it para mag-iwan tayo ng magandang legacy. Sabi ko nga sa inyo, I am ready to go anytime sa posisyon. Anytime pwede akong bumitaw sa pagka-congressman. Bakit? Kasi alam ko binigay ko ang lahat nung ako ay congressman. Kaya wala akong pagsisisi. Hindi ako nagsisisi kung hindi man tayo ma-proclaim, kung ano man mangyari sa atin. I don't have any regrets. Kasi ginawa ko ang lahat. Yan po ang gusto kong maging mentality ng lahat ng public servant dito ngayon. Is to do your best so that the time comes na wala na tayo sa ating posisyon, wala tayong what if. What if ginawa ko to? What if ginawa ko to? Ginawa ko yan. Ang masasabi lang natin, we did our best. Ginawa natin ang makakaya natin at naramdaman tayo ng tao. Kaya nga po, my parting message for today, hindi forever, ngayon lang. My parting message for today is, mahal na mahal ko kayo. Kayo, kasi tinanong ako nung last 2 weeks nung family ko, para akong na-set up noon, lahat kami, tinanong ako, worth it ba yung pinagdadaanan mo? Ginawa mo ang lahat, tapos ganito yung ginawa sa'yo, ganyan-ganyan. Ang sabi ko, yes. Kahit papatayin ako, worth it pa rin kasi binigay ko ang lahat and I serve with my heart. Ginawa ko ang lahat at yan kahit kailan hindi mananakaw yan. Kaya nga, to all the public officials, kapag tayo na-touch natin ang buhay ng mga kailian natin, kahit na anong demanda yan, anong kaso yan, kung ano man kaso yan, hindi nila kayang tanggalin yung ginawa natin because it will always remains sa puso ng mga kailian natin. And that is the most important thing. That is the most important thing sa buhay ng isang tao. Yung magmahal ka at yung mahalin ka rin. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang posisyon, maging congressman ka ng habang buhay, kung hindi ka mahal ng tao, awan silbi lahat yan. Kahit na punuin ko ng Congressman of the Year, yung opisina ko, awan din silbi yan. Kasi nung umulan sa Congress, tumulo yung ceiling, nabasa yung award ko, sira. Pero yung ginawa natin, yung performance natin, hindi mawala. Hindi kaya tanggalin ng baha, ng bagyo. Kaya nga, proud ako sa mga kailian ko sa inyo. Why? Because dito lang sa Benguet, nananaig ang public service. Sa iba, kung sino yung, alam niyo na, ayoko na magsalita, baka mamaya mademanda pa ako. Pero sa Benguet, if you want to serve,
If you want to be elected, you should serve the people with your heart. Kasi kung puro propaganda lang, hindi nadadala tayo doon. Tama? Kahit na anong pagtatakip natin, it will never change the mind of our kailian. Ang puso ang bumoboto, hindi ang tenga. So, mahaba ang sinabi ko, pero kung gusto nyong isummarize ko para sa mga public servant, serve with your heart, because ang botante natin, puso ang ginagamit sa pagbotos, hindi tenga. Kahit anong paninira sa inyo, huwag nyong pansinin. Kahit anong troll ang mag-troll sa inyo, huwag niyong pansinin. You just keep on serving, keep on serving. At the end of the day, yung kailyan nyo, our kailyan will appreciate our services. Because lahat ng mga taga-Benguet, mapagmahal. Tama? Napatunayan ko yan kanina nung sinabi ni Governor Declas yung mga wives. Ulitin ko na lang, medyo yung iba hindi natawa sa joke ko. Kasi sabi ni Governor, yung mga wives, ibig sabihin maraming asawa, kaya mapagmahal yung mga board members natin. But again, joke lang yun. Ang gusto ko lang sabihin, tama ang sinabi ni Governor Declas sa akin from day one. Congressman Yap, ang mga taga-Benguet, lahat marurunong. You should serve. Ang campaign, sabi ni Mary Rose Pongwan, ng ating Vice Governor, ang campaign starts today. 3 years ang kampanya. Ang 45 days, para lang makapag-banding-banding ang mga kandidato at makita nyo sa inyong mga barangay. But the true campaign starts today and that will end sa next 3 years. Kaya nga, maraming salamat na kahit wala pa tayong proclamation, pinagsalita tayo ni Governor Declas dito, and miss na miss ko na kayo. Huwag kayong mag-alala, next week, andun naman ako sa Barangay Losod next week. Iikot tayo sa lahat ng barangay. Magdadala tayo ng pag-asa, ng simbolo sa bawat barangay. The services will continue. Diba, sinabi ko po sa inyo, may pwesto o awan pwesto, our services will continue. Sabi ko nga, kung piso lang ang pera ko, di piso lang rin ang ibigay ko. Kung 100 piso ang pera ko, di 100 piso rin ang ibigay ko. It is not what you give. It is, kumbaga hindi ito how much you give. It is ano yung binigay mo. Ayoko na i-quote yung Bible, pero sabi nga, yung mga bilyonaryo ng panahon ni Jesus, nag-donate. Pero yung isang mahirap, piso lang ang donate. Pero sabi ni Jesus, mas malaki pa ang binigay na piso dahil ibinigay niya kung ano ang meron siya. So, ngayon po, tapos na ang aking speech. Medyo natagalan lang kasi na-miss ko talaga kayong lahat. Pasalamat ako, tapos na ang campaign kasi si Governor Declas wala ng timer. Kasi nung campaign, nagkaroon kami ng banding ni Governor, ni Vice Governor Kepes, ng mga board members. Yun yung mga pinakamasayang araw namin na magkakasama, na nagbibiruan, nagkukulitan, but now, back to work. Kaya nga sa mga mayors, tapos na po yung campaign, wala ng UBP, wala ng lakas, lahat tayo, province of Benguet. Next week, mag-meeting tayo para alamin natin yung mga pangangailangan so that Governor Declas at ako ay matugunan pa namin yung pangangailangan ng bawat munisipyo. Muli po, salamat at wag na kayong malungkot kasi yung mga iba nalulungkot. Kaya nga hindi na ako nagpo-post sa Facebook kasi nalulungkot kayo. Huwag na kayo malungkot.
ramdam ko ang pagmamahal nyo, let me take care of you. Gagawin ko ang lahat. Huwag nyo na akong problemahin. Ang importante, ako na ang gagawa ng paraan para magtuloy-tuloy ang tulong natin dito sa probinsya. Okay po ba yun, mga kailyan? Wala na malulungkot, ha? And please, I would like to encourage you, yung mga nag-file sa akin, wag na kayong mag-bash sa kanila, wag kayong magsisi sa kanila, wag kayong magalit, please. Kahit na yung mga makayap, hindi makayap, wag na tayo mag-away-away. From the start of campaign hanggang matapos ako, yan ang paulit-ulit kong mensahe. Walang matutulong yung pag-aaway. Pansinin nyo to. Marami sa post ng Facebook, nagdedebate sila. Ang tanong ko sa inyo, naipagamot ba yung kailangan ipagamot sa pag-aaway sa Facebook? Hindi po. Tulungan nyo na lang akong hanapin ang mga may sakit. Bukas, sarado ang opisina pero kukuha ko ng pondo sa AXIS Party List kasi magagamit natin yan, may papagamot natin sa heart center. Yung mga kailangan ipagamot, uunahin ko muna yung mga kailangan operahan. Hanggat hindi tayo napoproclaim, uunahin ko muna yung mga kailangan operahan sa Maynila, yung mga urgent. Kaya po, pasensya na muna, humingi ako ng pasensya, pero andyan ang AXIS Party List, ang pondo nila sa medical gagamitin ko para magtuloy-tuloy pa rin ang serbisyo. So, yung pakiusap ko sa inyo, mabalin ba yun? Wag na tayo makipag-away sa Facebook. Naiintindihan ko yung pagmamahal nyo sa akin at nararamdaman ko. Nagpapasalamat ako sa inyo, but I always encourage you na please, wag na lang natin patulan. Kapag may nagsabi na masama kay Yap, sabihin nyo, mahal ka ng Diyos. Yun lang. Yung divisiveness, gawa yan. Tapos ng eleksyon, si Yap hindi natatakbo sa 2028. So yung mga paninira nila, awan na rin kwenta yun. Kumbaga sa desisyon ng korte, moot ay academic na yun. Wala na, tapos na yun kasi hindi na ako magtakbo sa 28. Kaya please, magtulong-tulong tayo. Let's be active. Pag may nakita tayong may kailangan, ilapit nyo sa mga officials nyo. Gamitin natin yung social media para makatulong sa mga nangangailangan. Nag-announce si Governor Diclas kanina, dadagdagan ng scholars. Sabi ni Governor Diclas kanina, hihingi kami ng mga CHED tunong-dunong sa mga senators, kukuha ako ng mas maraming pondo, ilapit nyo sa amin yung mga nangangailangan. We use social media to help people. Let us not destroy somebody's life through social media. Kaya nga po mga kailyan, maging mapagmatyag tayo sa social media. Kamakailan, nag-post ako, may lumabas, 3 birth certificate ni Congressman Eric Yap. Ang isa pinanganak sa Quezon City, ang isa sa Maynila, ang isa sa Davao. But again, kung tayo ay naniwala doon, ano ba natulong sa atin nun? Ngayon kung ang sinasabi, Yap, bakit hindi mo ilabas yung birth certificate mo para matapos na? Ginawa ko na po yun sa COMELEC. Kaya nga po kung titingnan nyo noong 2021, yung case sa atin natapos, na-dismiss, because naibigay natin lahat ng mga kailangan. But ayoko lang dalhin sa social media yung mga kung ano-ano man kasi walang matutulong sa benggit yan. Maniwala kayo sa akin. Mahal ko kayo, hindi ko kayo lulukuhin. If I started doing black propaganda, nakikipag-away sa social media, kawawa ang benggit. But kung ngayong araw magsisimula tayo magtulungan, together with our public officials, magtulungan tayo for the betterment of our province, makikita nyo, dadating ang araw, lahat ng sinasabi natin magkakatotoo. Yung palarong pambansa, yan pa rin ang target natin. Pero nakita nyo naman nung karaa na gawa na natin.
Humanga na ang iba't ibang probinsya sa atin, hindi dahil sa akin, dahil sa atin. Lahat ng ginagawa ni Governor Diclas, ni Eric Yap, na mga board member, hindi nakakredit yan sa amin. Nakakredit yan sa lahat ng mga taga-Benguet. So again, uulitin ko, medyo makulit talaga ako. Sasabihin ng iba, hindi pa rin ako nagbago, madaldal pa rin ako. Wag na tayong makipagpatol sa social media, yung mga nang-away, wag na po. Gamitin na lang natin yon sa pagtulong. And doon naman sa mga iba, yung mga mag-relative na nung eleksyon naghiwalay-hiwalay, hindi nag-uusap, please, mag-reach out tayo sa kanila. Dahil hindi kabawasan o hindi kahinaan ang mag-reach out sa ating mga hindi pinagkakaintindihan. Kasi ako, wala akong kalaban, wala akong kaaway. Maniwala kayo at sa hindi, nagte-text pa ako kay former Vice Governor Tagel na mga quote kasi hindi kami magkaaway. Kung hindi tayo masaya sa isang tao, ipakita na lang natin sa eleksyon. But wag ngayon. Wag ngayon. Kumbaga, ngayon magsama-sama tayo, magtrabaho tayo, because there's always a day of reckoning. Naniniwala ba kayo doon? Laging may karma. Kaya nga, bakit si Congressman Yap hindi nagagalit? Bakit si Congressman Yap pinahahayaan na lang lahat? Because I believe in the law of karma. Kung ano ang ginawa mo sa tao, yun rin ang babalik sa'yo. Kaya pag nagtanim ka ng pagmamahal, kapag gumawa ka ng mabuti, kabutihan din ang babalik sa inyo. So again, naaamoy ko na po ang hinanda ni Governor at ng province. Kaya titigil na po ko at naimbag na aldaw sa atin lahat. Magkikita-kita ulit tayo. And syempre, ngayon pa lang i-announce ko na, yung Adibay Day natin, mas magiging masaya. Mas magiging festive. Thank you very much and I love you po lahat. Salamat po.